Ilang dekada nang tinataniman ng pamilya ni Tatay Marlon ang kanilang lupain sa Sitio Ungasan sa Barangay Luacan Proper, Baguio City. Minana pa nila ito mula sa kanilang mga ninuno. Pero taong 2017, sinimula ng konstruksyon ng bypass road na ito sa kanilang lugar na kung tawagin ng marami ay Great Wall of Luacan. 4 na kilometro ang kabuuang haba nito na nagkakahalaga ng 630 million pesos. Kapag natapos at nagamit, mababawasan daw nito ang trapiko sa Cannon Road paakyat ng Baguio City. Noong February 28, in-inspeksyon ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kung saan nang hinayang ang kalihim sa proyekto. Nakita niyo naman, dinaanan natin ang kitid ng kalye. May isang parte doon, one lane lang. E paano ka naman papasok doon kung one lane ka lang tapos yung kalye mo ay two lane? O di nagkandaretsi-retsi ang traffic doon. Para hindi masayang ang proyekto, tiniyak ng kalihim na tatapusin na daw ito kabilang na ang road widening. Nakita niyo naman yung mga bahay doon, paano pa tayo magwa-widening doon? So nag-commit naman si Mayor, natutulungan niya si DE na makahanap ng solusyon. Nasa 100 metro na lang ang kailangang tapusin at maikonekta ito sa Cannon Road. Ang problema, binakuran ng mga may-ari ng lupain ang ginagawang kalsada. Reklamo kasi nila, hindi pa nababayaran ng DPWH ang natamaan nilang mga lupain sa road right of way. Hindi namin alam baka kung matapos na ito, baka iwanan na lang. Tapos mahirap ng maningil. Kaya kami naman yung kawawa. Ang dami kasing affected dito na mga claimants, mga tsaktsakan na clan. Kahapon sinimulan ng Tsaktsakan Clan, isa sa mga may-ari ng lupa na matatamaan sa konstruksyon ng kalsada dito nga sa tinaguriang Great Wall of Luacan ang pagtatayo ng bakod na ito. At kung makikita natin, mayroon din silang ikinabit na tarpaulin na ang nakasulat, bayad muna bago kalsada. Ito ang mensaheng nais nilang maiparating sa DPWH bago pa man tuluyang matapos ang 100 meters na karugtong ng kalsada. Huwebes noong nakaraang linggo, March 5, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga may-ari ng lupain, Sangguniang Panlungsod at ni Mayor Benjamin Magalong. Kasama rin dito ang DPWH pero walang sumipot mula sa ahensya. So sabi ni Mayor, kayo ba yung mga affected? Lahat kami halos representative ng Tsaktsakan clan. Tapos sinabi namin, opo kami po yung affected lalo na dito sa baba, mga guardian namin. Tapos sabi ni Mayor, o sige, tapos tinanong niya kung nabayaran kami, sabi namin hindi. Sinabi namin na hanggang promise lang naman sila, palaging promise, yung DPWH babayaran hanggang ngayon, magpa 5 years na. Kaya nag-decide kami na babakuran na lang ito. Hindi, nag-isasarita kami ng affected nga clan na pag-arop po is they ikukwada is for the 2026 project. Ng gayam is pati din alpas na project 2025 kata anda kanupay gayam na bayadan. Kasi nga, 557 million ang nagastos doon. Nagulat nga kami na 557 million na yan. At hindi naman kailangan yung kalsada na yan. For some reason, someone else idea na wala namang konsultasyon man lang sa city. The worst is, it's a city road and we were not even consulted about it. Sa ngayon, nanindigan ng mga residente na hindi nila papayagang maituloy ang konstruksyon ng kalsada hanggat hindi sila nakakatanggap ng bayad mula sa DPWH. Sayang lang yung pera kung hindi natin tatapusin. Siyempre, makikinabang siguro yung mga tao doon na nagplano dyan. But we have to finish it. Sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang DPWH Baguio City District Engineering Office tungkol sa reklamong ito pero hindi sila sumasagot sa aming mga tawag. Vanessa Bugtong, RNG News.